Hello again everyone! Naimbag nga aldaw yung manon kakapsat. Panahon na naman po ng dilis dito sa amin. Marami-rami na naman po ang nahuhuli nila. Bali ang tawag nga po pala dito sa amin ng ganitong klaseng isda ay taburkit. Kagabi nga po ay may nagtinda ng dilis ng 50 pesos per kilo. Nung unang labas po kasi nito ay 200 pesos pa po per kilo. Kaya kagabi po ay kumuha na po kami ng 8 kilo at yung iba po ay ginawa na po ni mama na bagoong. Nagpatira lamang po ako ng mga 1 kilo para po sa lulutuin ko po ngayon. Bale yan po pala ay na-freezer na kaya ganyan na po yung itsura. Fresh na fresh po talaga yan at bagong huli pag binibenta po nila. Ipa pong bumaba ang presyo nito kapag marami po talaga silang nahuhuli. Minsan ay umaabot pa po ito ng 25 or 35 per kilo. Ang sabi nga po nila may nagtinda daw po ng 25 pesos per kilo nung nakaraang araw. Kaso hindi po yata umabot dito sa amin. Bale gumawa lamang po pala ako dyan ng kinilaw na dilis. Bale kagabi ko pa po talaga gustong gumawa ng kinilaw kaso naisip ko na baka sumakit po yung tiyan namin lalo na't gabi. Bale binabad ko nga po pala muna sa suka yung dilis bago ko po ito tinimplahan. Nagtadtad lang din naman po ako dyan ng luya at sibuyas at saka po naghiwa din po ako ng sili. Bale ang nilagay ko lang din pong pampalasa ay suka, asin, paminta at saka po kalamansi. Kapag ka-summer po kasi ay marami-rami talaga silang nahuhuling ganitong klaseng isda. Doon po talaga nagsisilabasan yung dilis. Kaya minsan ay ikaw na lamang po ang magsasawa na kumain nito. Madalas ay gumagawa po kaming bagoong at saka binibilad po namin para gawing daing. Lalo na po pag mura po nila itong binibenta. Pakalaking biyaya din po talaga ito dito sa aming bayan. Dahil pag season po talaga nito ay talagang napakarami po talaga nilang nahuhuli. Fillet nga po pala ako dyan, tinanggal ko lamang po yung tinik sa gitna at saka ko po lalagyan ng breadings. Gagawin po natin siyang parang okoy. Sa atin po palang breadings ay naglagay lamang po ako dyan ng harina, seasoning granules, 2 pirasong itlog, asin at paminta, pampalasa po, at saka ko po linagyan ng sibuyas. Lagyan ko din po pala ito ng tubig at hinalo ng maayos hanggang sa makuha na po natin yung tamang consistency. Yung para pong ganyan na yung itsura niya. Hindi po nating iprito yung fillet ng isa-isa kaso ang ginawa ko po kasi ay shinape ko siya na parang bulaklak sa may platito. Init na nga rin po pala ako dyan ng mantika na pagpriprituhan. Bali ang gagawin ko lang naman po sana ay parang fish fillet kaso shinape ko nga po yung atin pong fillet sa may platito at ginawa ko pong parang bulaklak. Maganda naman po yung kinalabasan kaya ganyan na po yung ginawa ko kaya nagmukha na po siyang parang okoy. Hindi lang naman po kilawin ang masarap na gawin sa dilis. Masarap din po itong iprito o kaya i-fillet at saka pwede rin po siyang ipaksiw. Pagka-season din po talaga kasi ng dilis dito sa amin ay talaga pong magsasawa ka. Pagisnan na rin po kasi namin ang pagkain nito kaya talagang hahanap-hanapin mo ito kapag lumuwas ka ng Maynila o nanirahan ka sa Maynila. Iba nga po pala ay tinimplahan ko lamang po ng asin at paminta tsaka ko po iprinito. Masarap din po ito basta may sukang sausawan. Napakasimpleng luto lamang naman po ang ginagawa namin sa dilis. Simple pero napakasarap po kasi nga po ay fresh na fresh po yung ating mga isda. Namang hahanap-hanapin mo rin po ito kapag talagang nanirahan ka na sa Maynila o ng ibang bansa ka. Ito talaga yung isa sa mga hahanapin mo na pagkain dito po sa probinsya. Siyempre, kailangan pa rin po natin dyan ang atin pong masarap na sausawan. Lalong-lalo na po sa atin pong pritong dilis. Bale yan rin po yung atin pong mga niluto. Napakasimple lamang po pero masarap. Hanggang dito na lamang po for today's video. Maraming salamat po.